Katrina's POV. Napalingon kami ni Maris sa nagsalita. Natawa kaming pareho dahil gulat ang mga ekspresyon nila. Dumating si Alejandro kasama ang kanyang mga cousins, pero nakatingin lang sila sa amin. Bumitaw ako sa pagkakayakap kay Maris at tumayo ako para lumapit naman kay Alejandro. Niyakap ko siya agad. Niyakap niya man ako pabalik. Bati na kami, Alejandro. Bati na kami ni Maris. Everything is fine now. Masayang sabi ko, and a tear rushed down. I'm happy that you are safe, my wife. But kahit okay na kayo, I still can't ignore na gusto kanyang tapusin. Galit na saan nito at masamang tiningnan si Maris. Naalarma ako dahil sa ginawa niya, but Maris just smiled, an awkward smile to be exact. Alejandro, I understand why she did that. May part na kasalanan ko kung bakit naging ganitong situation. Can we just start over? I asked, and showing my puppy eyes to him. Napaigting siya dahil sa ginawa kong yun. Napapuntong hininga na lang si Alejandro dahil sa sinabi ko. Katrina, pero nagplano siya ng masama laban sa'yo. She did try to hurt me but I am still alive, Alejandro. Hindi naman niya ako sinaktan or ang baby natin. Yes, tinakot niya ako. Pero dahil lang yun sa hindi namin pagkakaintindihan. May I just tape your mouth for a second, wife? Why are you saving her by saying those words? She doesn't even deserve to hear those. She deserves to be in jail. Galit na sabi ni Alejandro. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi ng asawa ko. Another chance, Alejandro. Let's give her another chance. If she misses again, then he'll do it. Okay? Kung gagawa na naman siya ng ikakasama namin ni baby, then ikaw nang bahala sa kanya. Hindi ako mangyangialam sa gagawin mo. I said to him while looking to him an intense stare. Napabuntong hininga naman siya, pero lumipat ang tingin niya kay Maris. Try to do something bad again to my wife. I'll put you to jail and let my connection to hurt you. Tumaas ang balhibo ko sa sinabi ni Alejandro. He's scaring her, pero si Maris just chuckled and then showed a thumbs up. Good. Sabi nito at lumipat na sa akin ang kanyang tingin. Let's go home, Katrina. Nag-aalala na si na mommy and the clan dahil sa pagkawala mo. Tumawa naman ako sa kanya and held his hand then smiled. Palabas na kami ng building pero nakaramdam ako ng pagod kaya huminto ako sa paglalakad. Nagtaka naman si Alejandro kung bakit, but I think nag-guess naman niya yun dahil minsan nababasa niya ng mga tingin ko. He smiled at me and then carried me to his arms. Sinakay niya ako sa kotse niya at inupo sa passenger seat. Siya na rin mismong naglagay ng seatbelt ko. Sumakay na rin siya sa kotse at nagsimulang magmaneho. At last, nawala ng pada na ginawa ni Maris sa puso ko. I feel more happy and relieved. Are you happy now, wife? Tanong sa akin ni Alejandro. Tumango naman ako sa kanya habang nakangiti sa kanya. Well, I am happy. There's a lot of going on with my mind right now. What if she'll harm you again? Nag-aalalang tanong nito sa akin, pero I just shrug. I know she'll never do it again. Nagkakamabutihan na kami, so why she'll do it again? I'll trust you with this matter, wife. But once she lay her finger to you, pasensyahan tayo, Katrina. Seryosong sabi nito sa akin. Naiintindihan kita, Alejandro. Sagot ko sa kanya, and he smiled at me and dived his attention again in driving. Saktong 7:00 ng gabi, tinawagan na rin namin ang mga pamilya namin to tell that I am safe. We are safe. Dumiretso ako sa kwarto para humiga sa kama. What do you want to eat, wife? Tanong ni Alejandro, but I'm so tired to answer, kaya pinikit ko na lang ang aking mga mata. Hey, wake up. You need to eat first before sleeping. Sabi niya, and he was tapping my shoulder. Minulat kong muli ang mga mata ko and stared at him. What if we didn't get married? What if I didn't agree to his proposal? What if I didn't accept his feelings back then? What if I didn't fall in love with him? There's a lot going on in my brain,
and I don't know why. Why are you staring at me? Tanong nito sa akin. Maybe if we didn't fall for each other, nothing will happen. The baby's life will never at risk. Suddenly, a tear escaped from my eyes. Nataranta namang bigla si Alejandro dahil sa pagluha ko. Bigla niya akong hinila pa upo and hugged me. Shh! Stop crying, wife. What's the problem? Nag-aalalang tanong nito. Pero wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin ang mga nasa isip ko. Tell me, Katrina, what's the problem? Are you still scared because of what happened? Umiling ako bilang sagot. What if we didn't get married? What if I didn't agree to your proposal? What if I didn't accept your feelings back then? What if I didn't fall in love? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko na he cut me off by kissing me. Shh! Don't say that. I am happy already that we are married and we are having a baby. I love you and that will never change. Sabi nito and kissed my forehead and hugged me again. But then, there are still some thoughts that are bothering me. Hindi din answer. Nilakasan ko ang loob ko para matapos na ito at maging masaya na kami. I don't want to put some wall at my heart again because of what he did. I need an answer. Alejandro, tawag ko sa kanya para mapukong atensyon niyang muli. Bumitaw naman siya sa pagkakayakap sa akin and looked me in the eyes. Back then, why did you become so cold? You treated me so horrible and treated me like a maid after our 3rd anniversary. And because of that, I really hated you. But I am just wondering. I remember that I didn't do anything wrong and I was surprised why you suddenly changed and became so distant and feel so far, even if you're just near. Tanong ko sa kanya. Napakamot naman siya ng ulo dahil sa tanong kong yun. At Tess? Tumango naman siya and he held my hand. Yes, wife. I want to test you. Pero imbis na ikaw napasuko ko, akong sumuko. Wait, naguluhan ako doon. Gusto mo ako sumuko? Naguguluhang tanong ko sa kanya. It doesn't make sense at all. Why did he want me to surrender? Kasi wife, I acted cold at you because I want to see your reaction in action. I was curious about what will you do if something happens like that to us. I planned also to make you do some chores because I saw on the internet that wives should do chores in the house. And about the tagapagmana, I really want you to be pregnant. It's been 3 years pero wala pa ring laman ng tiyan mo. Ako ang natalo sa larong ginawa ko, Katrina. I was scared the time you begged me to let you go. I was also hurt seeing you cried like that because of my actions. I can't bear to lose you. Napailing naman ako sa isip ko dahil sa sinabi ni Alejandro. Kaya hindi ko natiis. Sinuntok ko siya sa braso. Akala ko that time na wala na yung pagmamahal niya sa akin. Tapos malalaman ko na lang may pinaplano pala ito. Alam mo bang hindi ako makatulog ng maayos na sa ginawa mo, ha? Namagapa yung mata ko sa kakayak magdamag. Huwag mo akong kausaping lalaki ka. Galit na sabi ko sa kanya at iniwan siya. Narinig ko siyang tumawa pero nawala rin ito dahil sinusundan niya ako. Wife, I know I was wrong. Kaya nga sinuyo kita eh. I can't help but to care for you in the end. Huwag mo akong kausapin. Huwag mo rin akong susundan. Galit na utos ko sa kanya, pero imbis na sundin ako, bigla niyang hinila ang kamay ko. Katrina naman, alam kong nagkamali ako kaya ang nasapo ako ngayon eh para magbayad sa'yo. Huwag mong balaking tumabi sa akin mamaya sa pagtulog. Baka masipa ko yung minamahal mong junior. Galit na sabi ko sa kanya. Wala namang ganyanan. Huwag mong idama yung junior ko. Hindi ko na lang siya pinansin at dumiretso lang akong bumaba para pumunta sa kitchen. Bahala ka dyan. Magmamadaling araw na pero nasa living room pa rin ako. I was busy watching a drama kaya hindi ko na malayo ng oras. Si Alejandro ay nasa taas ng kwarto na. Tulog na siguro yon. Nang nakaramdam na ako ng antok,
Pinatay ko ng pinapanood ko at pumunta sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto, it was all dark. Dahan-dahan ako humakbang papunta sa kama para makatulog na ako nang biglang lumiwanag ang lahat. Napatigil ako sa pagkilos sa nakita ko ngayon. May nakapatong sa bed namin. Isang malaking box at may balloons na nakatali rito. Lumingon-lingon ako para harapin si Alejandro and then I saw him beside the door and leaning to the wall. Unti-unti itong lumalapit sa kama at kinuha ang box. Sinanyasan niya akong buksan ito. Sinundan ko naman to at tinanggal ang takip ng box. Pagbukas ko, may naglabasang lobo at may papel na nakatali. You should look at the box first, Katrina. Napabuntong hininga na lang ako at tumingin ako sa loob ng box. Napatakip naman ako sa bibig ko dahil sa nakita ko. Let's get married again, wife. But this time, a grand wedding. You can invite whoever you want to invite. Gusto kong maging masaya ka sa araw ng kasal nating dalawa, Katrina. Dahil mahal na mahal kita. Buong pusong saad ni Alejandro. Napaluha ako dahil sa nangyayari. Kinuha niya ang kamay ko at unti-unti niyang tinanggal ang wedding ring ko na pinagtataka ko. We'll start a new life with our baby Ezekiel. Will you marry me again, Katrina? Of course, Alejandro. Kahit saan, simbahan pa yan. Magpapakasal ako sa'yo basta ikaw ang kasama ko. Naiiyak na sad ni Katrina. 10 years later, 10 taon ang lumipas pero masaya pa rin kami ni Alejandro. We also vowed again by a wedding pero this time, naging maid of honor ko na si Maris. Hindi niya na kami ginulo, lalo na, at meron na din itong napakagwapong boyfriend. Dumalo sa kasal ang mga pamilya naming hindi nakapunta sa unang kasalan namin and it was a blast. I was beyond happy that day. Kinasal muli ako na may laman ng tiyan ko. Our parents insisted na magpakasal lang kami ulit after I gave birth sa pangatlo naming anak. Pero mapilit din si Alejandro, kaya kinasal kami ulit na buntis ako. Mommy, Arvin doesn't want to drink his milk. Pagsusumbong ni Ezekiel sa akin habang hila-hilang stroller ni Arvin. Napangiti ako sa sinabi niya and bent down para makita si Arvin. May 3 na kaming anak ni Alejandro. Ezekiel was my oldest and Arvin is my youngest. And our princess is currently sleeping in our room with his dad. Si Ezekiel is now 9 years old. Arvin is 3 and Andrea is 2 months old. Lumipat na kami ng tirahan and we decided to move near the mansion of Alejandro's parents. Para convenient sa amin kapag gusto naming iwan ng mga bata. 2-story house type pero 5 bedrooms ito. But we decided also na at the age of 12, dun palang magkakaroon ng sariling kwarto ang mga bata. We are sleeping in 1 bed sa master's bedroom. Pinakustomize namin ang bed namin na kasya hanggang 8 tao. Well, maybe he's not hungry. Pag-e-explain ko kay Ezekiel, nilapag niya ang bote ni Arvin sa kitchen counter at hinila niyang muli ang stroller ng kapatid palabas ng kitchen. Hindi naman ako nag-alala masyado kapag magkasama sina Ezekiel at Arvin. Matalinong bata si Ezekiel and he won't do something na pwedeng ikasakit ng kapatid niya. Naging parang fairy tale ang buhay ko nang inalok ko ni Alejandro nang maging asawa niya. At ngayon, may mga anak na kami. Hindi kailanman kumupas ang pag-ibig namin. Parang isang fairy tale na aking pahahalagahan at mamahalin magpakailanman. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Alejandro at Christine.